At dahil minatira tayong jellyfish guys, ang gagawin natin sa kanya ay iki-kimchi style natin siya. Meron kasi akong isang paborito dito na ginagawang kimchi na lasa, pero ang pangalan niya ay changjang yata yun. Bituka siya ng isda na ginagawang kimchi. Tapos meron tayo nakita dito magnanay nga na ang pangalan ng kanilang page ay Chris Cho, permission to post. At i-follow nyo na lang sila kung gusto nyo matuto ng mga kanilang mga lutuin na about Korean, kasi Korean yata sila magnanay. So permission to post po. And then napakasimple lang ng kanilang sahog guys, radish. Tapos may bagoong paste. Hindi siya talaga ginisa guys, sariwang bagoong siya. And then ang gagawin nila dito yung kimchi na habang sibuyas, pero hindi yung gagawin natin. Ang kailangan lang natin ay yung pinaka-sauce recipe nila. So nakita ko nga garlic, ginger, patis, tapos plum sauce, and the radish, sibuyas. So lahat yun ay pinagsama-sama lang nila na gagayahin natin. Actually guys, sa Korea napakadaming klase ng recipe ng paggawa ng sauce ng kimchi. Pero this time, ang gagayahin na muna natin ay yung kanila kasi mukhang masarap at since meron tayong katulad ng kanila. Pero gusto ko lang gumawa guys ng madamihan kasi hindi lang ito yung gagamitan natin sa kanya. So meron tayong ibang paggagamitan katulad ng meron tayong Chinese cabbage, meron tayong garlic chives, meron tayong onion chives, may scallion tayo. So maraming pwedeng paggamitan. Yung iba guys gumagamit pa ng rice powder, no? So yun yung magiging pinaka paste sauce nila. Tapos yung chili paste, bumili rin tayo ng chili powder pala kasi nga ang kailangan ay yung pinong-pino dahil kulang yung ating chili powder at sobrang anghang ng powder natin. Kasi usually yung mga ganito hindi masyadong maanghang, hindi katulad ng mga habanerong ginagamit ko guys, super anghang, baka wala makakain. Tatandaan nyo yung jellyfish natin, ayan guys, mula noon hanggang ngayon, pinapalitan ko lang araw-araw yung tubig na pinagbaba. Ilang araw na ba siya? Siguro mga 4 na araw, 5 araw na siya guys, nakababad no? Pinapalitan lang na natin yung tubig para hindi bumaho. At nakita ko nga guys, mas lumaki sila, ang liliit lang nito kung makikita nyo, di ba ngayong pagampaganan sila, ibig sabihin ay mas nakakapag-absorb na sila ng tubig. At hindi na natin yan aanlawan guys, as is natin siyang gagamitin kasi masarap din naman siya kahit fresh siyang gamitin. So ang gagawin na muna ay hihiwain na muna natin itong ating sibuyas. So katulad na sinabi sa inyo guys, huwag nyong itatapon to, huwag nyo rin itong itatapon. Pero pag ito ay tumutubo na, huwag nyong itatapon. Pero since wala pa siyang tumutubo guys na dahon, ay baka hindi natin ito mapatubo. Ito lang yung mapapatubo natin. Kailangan, pag tinanim nyo yung both side, ay meron ng dahon na lumalabas dito. Tapos sa mga nagtatanong, sabi nila, hindi mo naman kamay yan eh. Actually, yung kamay ko guys, jeans yan. Hindi yan dahil sa masipag ako. Bata pa ako, ganyan yung kamay ko. Pero iba yung sa personal, iba yung nandito. Kasi pag dito guys, nasa taas yung ilaw natin. Yan yung ilaw natin. Sobrang nakakasilaw. Tapos pag nakababa yung camera natin, ang nangyayari ay nag-focus, tumataas yung contrast ng ating kulay. Kaya yung kami ng lola nyo ay mas maitim-ting. Tapos nakikita nyo naman na maputi ako sa mukha kasi nga dito tayo nagbablog. Tapos yung camera natin nandito sa likod. Kaya ang tendency masyadong maliwanag at nakakasilaw. Kaya yung mukha ng lola nyo ay maputing tingnan. Hindi ako ganun kaputi guys. Kaya lang pag nakatutok yung ilaw, maputing maputi. At hiwain lang natin to ng mas maliliit para mas madali natin siyang ma-blender. Alam nyo guys, lately nai-enjoy ko magluto. I-mixer lang natin siya guys. Alam nyo ba itong mixer na to guys? Napakatagal ng panahon nito. 20 years na yata guys. Tapos maghihiwa din tayo ng labanos ngayon. Ito yung nagpo-produce ng ano guys, ng masarap na amoy sa kimchi. Masarap din gawing salad itong labanos guys. Ibababad nyo lang siya sa tubig para mawala ng konti yung kanyang anghang at yung kanyang matapang na aroma. Iwain lang natin siya ng mas pino para mas madali natin siya mag-blender. Ayan. Ang gusto ko sa mixer na to guys, power talaga siya. Ayan. Wala nang buo-buo guys. Lately gamitin sa atin itong guys, mixer natin Okay. Ay maglalagay ng patis. Kasama nilang inano yung patis. Ay sana pala nilagay natin yung luya guys. So hindi ko alam kung gaano kadami yung patis. Dinamihan na natin. Mamaya na tayo mag-a-add guys. Dapat pala hinalo natin kasama ng blender. Tapos ayun yung ginger natin. Garlic paste. Naku, gagawa tayo ng garlic paste natin bukas. Ang dami natin bawang guys. So gagawin natin siyang garlic paste. Ang dami natin gagawin. Sobrang busy ng lola nyo. So ito guys, bumili tayo ng Korean chili flakes. Ayan, pang kimchi talaga siya.
Ayan, nakikita nyo may kimchi na drawing pa. Pang kimchi talaga siya. Siguro tama na yan guys. Baka kasi hindi makain ng mga anak mo. Tapos nakikita nyo tong plum juice natin guys. Yan, kukuha lang tayo. Medyo maasim to guys, pero sobrang tamis. Ayan, ito yung plum juice na sinasabi ni Lola. Matamis yan, sobrang tamis guys. And then, naglagay pa din ng sugar si Lola. Matamis na yun yung plum juice. Pulang sugar na lang ilalagay natin. Mga 2 ano yung nilagay ni Lola. Palad niya. Ito yung alamang natin guys. Actually, pinerment yung shrimp paste, no? Ganyan lang. Kulang siya sa pepper. Ibig sabihin. Korean chili na to. Hindi siya yung masyadong maanghang. Hindi katulad ng mga habanero. Hindi talaga pwedeng pang ganito yung habanero. Ba't hindi siya mapula guys? Kulang pa rin siya siguro sa chili paste. Kaya hindi siya mapula. Ang bango in fairness. Ang sakit sa mata ng sibuyas. Hindi talaga maanghang. Okay lang na damihan, hindi siya maanghang. Tapos dahil mayihan natin guys yung patis. Hindi siya masyadong maalat. Okay. Ang sarap guys, pero kulang sa patis. Hindi masyadong maanghang talaga tong chili na to guys, yung ginagamit nila. Kaya okay lang na madamihan. Wow, look at that. Ang daming asukal. Okay lang yan. Wow. Iba-iba na yung magagawa natin nito. Okay. Ano yung klaseng silig to? Kasi tingnan nyo, pinong-pino talaga, oh. Dagdagan pa natin sili natin. Natuwa ako eh. So, para pulang-pula. Ang ganda niya tingnan guys pag pulang-pula. So, ayan. Ganyan lang palang kadali yun guys. Grabe guys, ang sarap ng itsura niya. Alam niyo sa personal, pulang-pula siya. Ito dapat alatan pa guys. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagtubig yung ano natin, yung ating mga gulay, tatabang pa sila. Kasi nakita ko yung Lola, sabaw na sabaw talaga yung patis niya eh. So, ayun, tinapo ko na yung gloves ko. Grabe guys, ang sarap ng timpla na to. Naku, mapapadalas yung gawa natin ng kimchi pagka ganito guys. Itong sauce natin, itatago lang natin yan para anytime nakakagawa tayo ng ating kimchi. Kumuha tayo ng ating garlic chives. Yung mga nakikita nyo na yan, na parang mga damo-damo na yan, yan ay yung mga garlic chive ng Lola. Ganyan lang. Tapos tutubo ulit yan. Palago yan ng palago, as long putol lang kayo ng putol kasi parang damo lang din sila. So ayan guys. So para lang to dun sa ating kimchi na jellyfish. Hinugasan natin itong ating chives, tapos hihiwain lang natin. Yung sakto lang guys. Yan. Yung makakain nyo pa din siya. Napakasarap nitong garlic chive na to guys sa mga ganitong pag-kimchi na lasang gusto nyo. Then hihiwain natin ng maliliit yung ating jellyfish. Ito guys, parang nata de coco yung lasa niya. Tapos saka natin ilalagay dito guys. Ayan. Okay. Guys, haluin naman natin. Wow. Wow. Grabe guys. Mukhang masarap. Wow. Ang bango. Grabe guys, ang bango. Sakto lang pala yung ano natin, yung paste natin na nilagay. Okay na to guys. Ang konti lang na nagawa natin, ayan pa iba guys. So, hindi natin lalahatin para fresh pa rin yung kakainin natin palagi. Tapos saka natin ilalagay dito ating plasticware. Ayan. Para mapa-absorb natin siya at bukas natin siya kakainin. Kung wala kayong plum guys, pwede nyong gamitin ay apple juice. So ito yung ating jar naman guys. Ilalagay natin yung paste natin dito. Para anytime na kailangan natin ng paste ay may magagamit na tayo. Ayan. Sarado lang natin. Okay. So ayan na guys yung ating kimchi paste na anytime magagamit natin araw-araw kapag tayo ay gagawa ng gulay. Ito na guys yung ating jellyfish na ginawa nating Korean kimchi. Ayan, ang ganda niya at
Napakaganda ng kulay niya. Pangit lang talaga dito sa camera ko. Syempre, hindi mo mawala yung ating taste test. Ganda ng kulay, di ba? Ayan, sabi nila, bakit ang puti-puti daw natin pagdating sa camera, tapos pag nakatutok sa kamay ko ang itim-itim. Kasi di nyo alam, ayan, sobrang silaw kami, nagtitiis lang kami. Tadakimasu. Ang ganda ng kulay. Sige, ikaw naman na mauna. Para ma-surprise ka naman. Manghang? Sobra? Hindi masyado. Hindi nga manghang tong chili na to eh. Sarap. Galing ng nanay mo, no? Sobrang sarap, guys. Itadakimasu. Manghang. Bagay! Bagay na bagay. Kasi walang lasa yung kimchi. Wala kasi yung lasa tong jellyfish. Ngayon nagkalasa na siya, guys. Bagay na bagay. Nilutong niya. Tatawag ito si Papa. Matay pa yun. Sarap. Ang sarap papakan, guys. Kori-kori na yun. Para siyang chanjang. Diba? Ano yun? Lagi in-order ni Mama yung kimchi na bitukan ng isda. Sarap na ito. Kabiti-mite. Dakimasu. Anghang. Kara. Nagdagdag ka? Oo. Nagdagdag pa si Ate Aska. Sabi ko, taste test lang kami. Do. Oishii. Yung show. Yoshi. Grabe, guys. Ang sarap niya. Hindi na makakaabot yata ito bukas eh. Ang dami ng chili paste. Sayang. 辛くて美味しいね。Kori-kori no gamay. うまい。ね。辛いよでも。 Hindi ako naanghangan, guys. Sila anghang na. Kano tonggarashi ga. Sensen kara ko na ako no tonggarashi yuri. 10 out of 10. Ako 9. Bakit 9? Maanghang. Anghang. Pero sobrang sarap, guys. For me, 10 talaga siya. Anghang. Sarap niya, parang di naabot bukas. 辛い。パパも天。なぜかクラゲがフレッシュでね。 Fresh na fresh yung jellyfish, guys. コリコリ。 Sarap. はい。 Tumuko na siya sa anghang. Pero ako hindi ako naahangan, guys. Takto lang. So, yan, guys. Yung nagawa natin para anytime na naggagawa tayo ng iba't ibang klaseng gulay na kimchi. Ayan, may ready na tayo good for 1 week. Tapos, meron na tayong jellyfish na kimchi. Sobrang sarap. Itry nyo na din. Promise, di kayo magsisisi. Sweet Life TV and coffee's gentle sway. Find solace and peace in every day.